Halina't magsilawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit, magdalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay at walang kapantay, sa atin Kanya'y ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit sa dalisay mong pag-ibig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, in today's Gospel, the Lord Jesus reveals Himself as the bread that came down from heaven. It is by accepting Him, who is the Father's greatest gift, that we will be able to live forever with God. May we celebrate, therefore, this mystery with profound faith and receive Him with love and thanksgiving. And for us to become blessed and worthy of these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Let us bow our heads. We may tell God our own petitions. Please include the thanksgiving of Kuya Joel and Ate Susie Salazar and their family, as we also join them in celebrating the birthday of May Shochi. We also pray for the intention of San Pedro family. Let us pray. O God, who have prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that, loving you in all things and above all things, we may attain your promises which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, wisdom is like a gracious lady who invites people to her house for dinner. She is the personification of God who provides good things for his people. A reading from the book of Proverbs. Wisdom has built her house. She has set up her 7 columns. She has dressed her meat, mixed her wine. Yes, she has spread her table. She has sent out her maidens. She calls from the heights out over the city. Let whoever is simple turn in here. To the one who lacks understanding, she says, come, eat of my food, and drink of the wine I have mixed. Forsake foolishness that you may live. Advance in the way of understanding. The word of the Lord. Thanks be to God. Taste and see the goodness of the Lord. Taste and see the goodness of the Lord. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. Taste and see the goodness of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. Taste and see the goodness of the Lord. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. Taste and see the goodness of the Lord. On the second reading, St. Paul invites his Christian converts to live godly lives, thanking God for everything and attuning their conduct to his will. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, watch carefully how you live, not as foolish persons, but as wise, making the most of the opportunity, because the days are evil. Therefore, do not continue in ignorance, but try to understand what is the will of the Lord. And do not get drunk on wine, in which lies debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and playing to the Lord in your hearts, giving thanks always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ, to God the Father.
The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Review muna tayo. Ilan po ang 7 sakramento? 7. Galing Ano-ano? In order, ha? Ayan, nagyukuan na. Tulong-tulong tayo. Binyag, kumpil, misa, kumpisal, pag-anoint ng may sakit, pagpapare o banal na orden, pag-asawa. 7. Sa 7 yan, sa palagay ninyo, anong pinakamahalaga? Ang binyag ba na pintuan ng mga sakramento? Kaya dapat unang tanggapin ito? Ang kumpisal ba kung saan napapatawad ang kasalanan nating mga tao? Ang kumpil ba kung saan na-inspire tayo, pinalalakas, pinatatatag tayo ng Espiritu Santo? Ang kasal ba na nagsisimula ng pamilya at nagpag-iisa sa dalawa? Ang banal na orden, pagpapare, pagpapahid ng langis sa may sakit, ilan na yan? 6 na yan. Anong nawawala? Misa. Sa lahat ng sakramento, ang misa ang pinakamahalaga. Bakit? Sapagkat sa lahat ng mga sakramento, liban sa misa, ang karaniwang natatanggap natin ay grasya ng Diyos. Pero sa misa, ang tinatanggap natin ay hindi lamang ang grasya, kundi ang pinagmumulan ng grasya, ang Diyos mismo. Yan ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo. In fact, 3 linggo na. Pangatlong linggo na ito. Yan ang topic ng ebanghelyo. Si Kristo na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. At may batayan yan. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang negatibong reaksyon ng mga Hudyo. Nang marinig nilang sinabi ni Kristo na inihahandog niya ang kanyang katawan para maging pagkain, ang kanyang dugo para maging inumin. Na-iskandalo sila, nabigla sila, may halong pandidiri pa. In fact, later on, sa 1 linggo,
yung karugtong ng Ebanghelyo ngayon. Maraming mga disipulo si Kristo, maraming mga tagasunod si Kristo ang hindi nasusunod sa Kanya. Dahil dito, pero pansinin po ninyo, pinanindigan ni Kristo yung sinabi niya dito. Hindi niya sasabihin sa kanila, teka, ano ba? Bibiro lang naman ako eh. O hindi niya rin sasabihin, teka, hindi ako nagbibiro, pero figurative, metaphoric, hindi literally. Hindi. Paninindigan niya ito. And granted, kung figurative, symbolic, edi sana kinlarify niya. Katulad ng ginawa niya sa John 3 verse 5. Kinlarify niya kay Nicodemo na ang sinasabi niyang to be born again ay hindi yung pagbalik muli ng tao sa sinapupunan ng kanyang ina, kundi ang kanyang pagpapabinyag o pagtanggap kay Kristo, pagbabago, yun yung pagiging born again. Kinlarify niya yun kay Nicodemo. Sa Matthew 16 verse 8 ay kinlarify niya sa kanyang mga disciples yung leaven of the Pharisees, yung lebadura ng mga Pariseo. Sinabi niyang, hindi ito yung lebadura talaga, something like that, kundi yung pagiging ipokrito nila. That's the leaven of the Pharisees. Sa John 11 verse 11, ay kinlarify din ni Kristo sa kanyang mga disipulo, patay na nga si Lazaro, kasi na-misinterpret ng mga ito yung symbolic o metaphoric na sinabi niyang natutulog lamang si Lazaro. You see, kapag metaphoric, figurative, symbolic, kinla-clarify ni Kristo. Dito, walang ganon. Kasi wala dapat i-clarify. Hindi ito figurative, hindi ito symbolic. He meant what he said. Dugo niya talaga. Katawan niya talaga. Kahit mas skandalo pa sila. Hindi dapat maging mahirap intindihin ito para sa atin. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos natin. Hindi na kinakailangan i-memorize pa ito. Siya ang lumikha ng langit at lupa ng sandaigdigan mula sa kawalan. Kaya easy na lamang para sa Panginoon yan. Hindi niyo po ba natatandaan? Bago ang mga usaping ito tungkol sa pagkain ng buhay, anong ginawa ni Kristo? Pinakain muna niya ang libu-libong mga tao. Napakatinding himala nun. Lahat ng evangelist, merong account na yon. Yung miracle na yon. Ganon kahalaga yon. Ganon katindi yung milagrong yon. Grabe yon. Pero nauna mo na yon, bago ang usapan ngayon. Alalaumbaga, sinat na ni Kristo eh. Dapat maniwala na kayo dito. Napakain ko nga kayo, palas yung libo-libo eh. Sisiw na lang sa akin itong sinasabi ko sa inyo. Kaya mahalaga o pinakamahalagang sakramento ang misa. Narinig nyo na, the most blessed sacrament, the most holy sacrament. Hindi natin yan sinasabi sa binyag. Hindi natin yan sinasabi sa kumpel. Hindi natin yan sinasabi sa anumang sakramento, sa Eucharist lang. The most blessed sacrament. O yun yung binyagan natin, ang ganda-ganda. Pero bakit may tabing electric pan? I mean, daan-daanan nyo lang yan. Pag dumadaan po ba kayo dyan, lumuluhod kayo? Hindi. Bagamat mahalaga yan. Yung langis na pinapahid sa mga may sakit, pati na yung pinapahid sa mga binibinyagan, nandiyan sa sacristy. Pero dumadaan-daan lang yung mga mother butler. Hindi sila nagbabaw dyan. Pumupunta ka ba ng kumpisalan at nag-stay ka ng matagal dyan kahit walang pakumpisal? Hindi. Pero kahit walang misa, nagpupunta ka dito. Bakit? Alam mong nandyan siya. Sa tabernakulo eh. Lumuluhod ka, nagbibigay-pugay ka. Ganon to kalahalaga. Nagiging napakahalaga ng simbahan dahil sa presensya ng banal na Eucharistia. Kung alam lang po ninyo at kung paniniwalaan lamang ninyo, well, you should. Yung mga visions ng mga saints at ng mga mystics, ng mga banal tungkol sa misa, yung nagkaroon sila ng mystical experience na habang nagmimisa o nagsisimba sila, meron silang mga nakita. Yun yung sinasabi natin sa ating opening prayer. Mga biyaya o pagpapalang lingid sa ating natural na mata. Anong nakita ni St. John Chrysostom? Ang sabi niya, whenever the Mass is being celebrated, the sanctuary, ito yung sanctuary. The sanctuary is filled with angels. Ang sabi ni St. Augustine, whenever the priest celebrates Mass, he is being surrounded by angels assisting him during the Mass. Because when the priest celebrates Mass, Christ celebrates Mass. May parang dagdag pa nga dito si San Maximilian Kolbe. Kung meron daw isang rason para mainggit sa atin ng mga anghel,
Ito ang banal na misa. Ito ang banal na komunyon. Piruin mo, pag nagmimisa, ang langit bumababa sa lupa. Naistorbo ang mga anghel. I mean, something like that. At kapag tayo nangumunyon, para bang ang itsura ng anghel ay, wow. Yung may konting inggit. Bakit? Tandaan natin na ang anghel ay pure spirit. Hindi siya naging tao. So hindi niya nararanasan yung tinatanggap natin sa banal na misa, ang banal na komunyon kay Kristo. No wonder ang sabi ni San Maria Vianney, kung makikita nyo lang, kung maintindihan nyo lang talaga yung nangyayari sa banal na misa, mamamatay kayo sa tuwa, sa saya. Ngayon, kung hindi natin nakikita, ni nararamdaman, so nakininong diferensya, alangan naman sa Kanya. Pumasok ako kanina, hindi naman ganyang katahimik ka, may mga maingay sa inyo. Hindi mo nga makikita. Hindi mo nga mararamdaman. Ilan sa atin, yung basta pumasok dito, di man lang yumukod, di man lang nag-genuflect, di man lang nagdarasal pa hanggang ngayon. Ilan sa inyo ang pumunta dito dahil sa akin? Kung kayo pumunta dito dahil sa akin, huwag nyo na kayong tapusin yung misa, malis na kayo. Walang kwenta yung pinunta ninyo. Walang kwenta si Father Fidel. Kung hindi dahil sa misa. Ilan sa inyo yung nasa loob ng simbahan, nagte-text pa rin. Nakikipagkwentuhan, maingay. Ilan sa atin yung tuwing magsisimba, yung damit hindi maayos. Hindi ko naman sinasabing tumitingin tayo sa panlabas ha, pero tayong mga Pilipino, kahit yung mahirap sa atin, may pandayo tayo. Sinusuot mo yan pag punta ka ng piyesta. Ba't di mo isuot sa kanya? Ano, dahil ang misa, isang oras lang naman, sa likod lang naman ako mairaos lang. Ilan sa atin yung hindi tumatanggap ng komunyon. Ilan sa atin yung tumatanggap ng komunyon, pero may seryosong kasalanan. Ilan sa atin yung hindi nakikinig sa humilya o nakikinig man sa salita ng Diyos, hindi naman sumusunod sa Diyos. Ilan sa atin yung para sa atin, ang misa ay obligasyon lang, hindi paraan upang ang Diyos ay makasama at matanggap sa banal na pagdiriwang. Kapag ganyan ang ganyan, huwag po tayo magtaka kung bakit ang misa ay hindi talaga natin maramdaman. Para tayong sumasalok sa karagatan na ang dala natin ay timba, pero may laman. May lamang kasalanan, may lamang pagiging materialoso, makamundo, may lamang mga pag-aalala ng mga matters, values ng mundong ito. Yung iba nga sa atin, ang dala, tabo na lang. Yung iba nga, tansa na lang Hindi nababawasan yung karagatan ng awa, pagmamahal, at grasya ng Diyos. Hindi lang natin makuha yung dapat nating makuha sapagkat nasa sa atin ang diferensya. Minsan daw ay mayroong isang bata ang nagtanong sa kaniyang ama, Atay, gaano po ba kalaki ang Diyos? Sakto naman, akalain mo, maikwento lang, sakto may dumaang eroplano, may lumilipad na eroplano. Sabi nung ama, anak, gaano kaya kalaki yung eroplano? Sabi nung bata, mukhang maliit lang po. Alos di ko na nga po makikita. Hanggang sa sila'y pumunta ng airport, daming airplane, lalaki ng airplane. Nagtanong yung ama dun sa anak niya, anak, gaano kalaki yung eroplanong yan? Laki, papa. Laki po ng eroplano. Sobra. At sumagot ng kanyang ama, anak, sobrang laki ng Diyos at hindi nagbabago ang laki ng pagmamahal, ng awa, grasya ng Diyos. Pero, nakadepende yung pagtanggap natin, yung pagtingin natin sa layo at lapit natin. Baka masyado tayong malayo sa Diyos. Baka nandito nga tayo. Baka kahit ako nandito, nandyan lang siya, pero malayo yung loob ko sa Kanya kasi ako'y may kasalanang malaki sa Kanya. Something like that. Alisin natin yung mga naghihiwalay sa atin sa Kanya. Alisin natin yung mga humahad lang sa atin para tayo mapalapit sa Kanya. Alisin natin yun. Palakihin natin ang lalagyan natin para tayo makasalok ng mas maraming awa, grasya at pagmamahal niya. Nasa atin ang diferensya. Pakigawa natin ng paraan upang ang laki ng pagmamahal, awa at grasya ng Diyos ay ating maranasan. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ngayong nararamdaman ko na kulang ang biyayang natatanggap ko, na parang ang layo mo sa akin, hindi kita maramdaman. Wala pala sa akin o wala pala sa iyo ang mali kundi nasa akin. Wala man sa mga kasalanan ko, nagpapakabuti man ako, malamang nasa takot ko, nasa galit na nararamdaman ko, nasa hinanakit na nakatanim sa puso ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na maramdaman ang buong buo na biyaya mo. Tulungan mo kong alisin ang mga humahadlang sa akin sa paglapit sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo kung lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Maaring wala kang ganong nararamdaman, pero hindi ibig sabihin walang-wala yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong idepende ang presensya ng Diyos sa misa sa pakiramdam mo. Basta't ibigay mo ang sarili mo at maniwala ka na ang Panginoon ang siyang sasayo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory.
sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahaginan kay Kristong sugo mo hirap. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, magdulot sa amin ng kaligtasan at buhay na mapayapa kay Kristong sugo nagmula. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami mahaginan kay Kristong sugo mong hirap. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo.
sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa iyong Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawang dugo ng iyong anak. Iyong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin laging tunay na katawang dugo ng iyong anak. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray. By sending down your Spirit upon them, let the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended,
he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. O Jesus, sa katawan mong bigay at niyakap din namin ang pananagutan, mabuklod sa pagmamahalan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Tinawag mo kami, O Jesus, sa dugong alay, at inako rin namin ang pananagutan, ipahayag ang kapayapaan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanang binuklod ng Ama sa Kanya. Narito sa iyong piling
ang iyong bayan. Katawan bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuklod ng Ama sa Kanya. Binuklod ng Ama sa Kanya. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong tinago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa iyo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let's pray. May
partakers of Christ through these sacraments, we humbly implore your mercy, O Lord, that conformed to his image on earth, we may merit also to be his co-heirs in heaven, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo sa pagsuporta sa ating silver shop, sa pag-aalay ng alkansya, sa pagsuporta sa Trinity na Crown, at sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Maraming salamat po. Ito po ang pinagkukunan natin ng pang-maintain ng simbahan, ng pagpapalaganap din natin ng devotion sa Our Lady of Lasalet, katulad ng pagbibigay natin ng mga libreng images of Our Lady of Lasalet, at gayon din sa pagtulong natin sa iba, sa ibang simbahan, sa ibang parokya, sa ibang bisita. Sa ngayon po, nagpapatayo tayo ng mga chapels. Maraming salamat po sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.